Ang plano ko, pag-aaralan ko kasi wala pa akong copy ng decision eh. Gusto kong makita kung sino yung mga pumirma doon. Pagka nasa akin na yung decision, na receive ko na yung original, then most likely I will file an impeachment case against these justices. Kasi pag mamalabis yung ginawa nila, unang-una, wala silang jurisdiction doon sa impeachment complaint. Pangalawa, they violated my right to due process. Hindi nila ako binigyan ng notice. I was not even asked to explain. Diba? And not only that, walang kasinungalingan doon sa impeachment complaint. Kasi, mismo si former Chief Justice Teresita De Castro ang nag-testify tungkol doon sa TRO. In fact, hindi nga makaagal mismo mismo yung tao, si Attorney Lourdes Sereno. Hindi nga siya nag-complain na kung yun ay falsification or tawag dito, yung perjury. Siya mismo, yung taong concern mismo, hindi nag-complain eh. Eh bakit naman, anong pakialam ng Supreme Court doon? Para sabihin nila na nag-perjury ako. Mismo si Lourdes Sereno, hindi nag-file hindi yun dispute. Paano niya i-dispute yun eh? Kapwa niya justice yung nagsalita. Hindi naman ako nagsalita nun eh. It was the former Chief Justice Teresita De Castro who testified in Congress about the TRO. Hindi ako. Ang naging role ko lang doon ay ihain yung complaint. And it was the Congress who summoned the resource persons on this impeachment complaint. At yan ay pinakinggan ng House of Representatives. Sinabi pa doon ng Supreme Court, ito kalabisan na naman to eh. Sinabi pa ng Supreme Court na dahil daw doon sa aking allegations I have misled the House of Representatives. Who are they to say that? Iyong mismong House, hindi sinasabi yun. Sinabi ba ng House na ay na-misled kami ni Larry Gadon? Wala! Kung if I misled the House of Representatives, it should be the House of Representatives who should declare that. Eh, yung mismong House, hindi sila nag-declare na I misled them. In fact, tuloy-tuloy yung hearing nila. They even issued subpoenas. They issued the invitations. And not only to the justices of the Supreme Court. And this is unprecedented na umattend lahat ng mga justices ng Supreme Court except for one. Isa lang hindi umattend doon. Si Leonen lang. Oh, pero lahat sila umattend. Diba? Justice Bersamin, Justice Peralta, Justice Teresita De Castro, all of them attended except one. Kaya ito, masasabi ko talaga na namuliti ka dito ang Supreme Court. At hindi ako apektado ng disbarment na yan dahil 10 years na akong nag-retire. More than na, isipin mo. Bakit pa ako mag-a-appeal sa korte? I was involved in business and corporate practice. Doon lang galing lahat ng aking mga kinita. Hindi naman sa pagiging abogado. Dahil even when I was practicing, hindi naman doon ang bat ng aking income. Hindi sa pagmamayabang. Kung inyong titingnan ang aking mga propriedad, hindi ayoko na magyabang. Iimbitahin ko na lang kayo sa bahay para makita nyo. Sa mga bahay pala. Not only one, not only two. Pambihira. Mas mayaman pa nga ako niya sa ibang justice system. Ang mas mayaman lang sa akin dyan ay si Justice Maidas Marquez. And mga side comments lang yun. Nagpapatawa lang ako. Sir, wala sino tingin nyo na nasa likuran niya na parmas niya para masabing na kayo ay dapat magkabuka. Well, ito, this is a coincidence. Oo. Is it a coincidence na right after I issued that statement na matatalo si Sara, nag-issue agad ng Supreme Court ng ganyan, mali-maling decision.
Alam niyo naman, itong si Chief Justice Sigismundo ay appointee ni Duterte. Appointee ni Duterte yan as Associate Justice and as Chief Justice. Professor ni Sara. At kaibigan. So, it could be, it's a coincidence, no? It's a coincidence. And of course, ang isa pang nag-instigate yan, of course, si Justice Marivic Leonen. Dahil kasi galit na galit sa akin because in 2019, I filed an impeachment case against him. He was just saved by former Speaker Lord Alan Velasco. Kasi yung si Alan Velasco, yung tatay niya ay best friend ni Leonen. Yung retired Supreme Court Associate Justice din. Kaya ito, hindi ako naapektuhan dito. And itong nangyayari na to, lalo akong nagiging hero sa paningin ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano. So therefore, kahit di ako magkampanya sa susunod na eleksyon, nakuha ko na yung simpatya nila. Alam naman nila na lahat ito ay nangyayari because of my stand against destruction of the dignity of President Bongbong Marcos. Kaya ganun yan. Political na naman ito ako naman, I am not really affected. Kasi more than 10 years na ako hindi nagpa-practice. Para sa akin yan, para sa mga bata na lang yan. Paano ba? Alam nga naman mag-appear pa ako sa korte in my stature now. Alam nga mag-appear pa ako. Pambira. Baka akala nila, kagaya ako ng iba abogado na kailangan araw-araw mag-appear umaga hanggang hapon sa mga korte. It's not my style. Pabayaan na natin yung mga bata dyan para naman may chance yung mga bata na lawyers na develop ng kanilang mag-build up ng kanilang career. Ako matagal na akong tumigil. Sec, kung ituloy mo pa rin sa impeachment, ang pwedeng filean mo ng case yung mga signatories lang nung... Yung signatories, yung mga pumirma. Mga pumirma lang. Oo. Yung mga hindi pumirma, wala nung silang kinalaman doon, siyempre. Ano ba ang requirements ng impeachment na... that is already a violation of their oath, ng kanilang duties and responsibilities as justices of the Supreme Court. They are expected to be fair and honest in all their decisions. May fairness ba dito? Wala. May honesty ba dito? They did not even ask me to explain. They violated my basic right to, my fundamental right to due process. I was not even asked to explain. Siguro minadali nga dahil doon sa statement ko na si Sara hindi mananalo.